biyahe naman tayo. Kahapon, galing ako ng Cavite. Daming tao sa PITX. Puno na? Oo. Mula nung isang linggo pa, di lalo na ngayon. Dagdag saan na? Oo. Nagbakasyon na kasi hindi na papasok sa Lunes yung iba. Talagang diretso yung kanilang bakasyon. Nag-leave na. Isang buong linggo. Para sulit. Oo. Iyan yung sumasakay sa mga bus. Pero yung dyan sa PITX, yung iba dyan, sumasakay ng pantalan dyan sa may Bicol. Ayun nga. Papuntang probinsya. Sasakay muna dyan, tapos sasakay ng barko. Batangas or Bicol. O yan. Tapos sasakay ng barko. O, yun nga. Kamusta ba yung mga barko natin? Yun ang kakamustahin natin. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Good morning, Ma'am Cayabyab. Good morning, Good Commodore. morning po, Ma'am Tuesday, Sir Christian. Magandang umaga po at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Commodore, una, kumustahin muna namin yung ginagawang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa karagatan, sa mga pantalan at iba pang transportasyon kaugnay ng Semana Santa dahil kahapon nag-heightened alert na ang PCG. Ma'am. Yes, Sir Christian, tama po kayo. So we started the monitoring 24/7 ng lahat po ng pantalan nationwide. And as we speak po, we were able to record a total of 390,000 inbound and outbound passengers. And ang nakikita po natin may malaking bilang ay ang area po ng Batangas, Cebu, Bohol, kasama po ang Oriental Mindoro. Oo. Ma'am, kung kukumpara lang natin nung mga nakaraang taon, if may record lang kayo, yung ganito bang panahon, marami na ba tong 390,000? Masasabi ba natin na dagsa na ito? Sir Christian, last year halos 3 million po ang ating naitala at na-monitor ng mga pasahero. Pero ang inaasahan po ng Philippine Coast Guard, nagpagdagsa po ng mga pasahero sa pantalan ay sa Tuesday po ng hapon. Kasi meron pa rin po tayo mga kababayan na papasok pa rin po ngayong Lunes at saka Martes. So ang inaasahan po is Martes or Miyerkules po ng hapon po. Nakikita nyo ba, ma'am, na posibleng makaapekto sa bilang ng mga pasahero ngayong Semana Santa yung paghirap ng sitwasyon natin ngayon? Yung gipit sila dahil tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng mga bilihin, kulang na ang sweldo. Kaya pa ba nila na magbiyahe pauwi sa probinsya? Well, nakikita po natin, Ma'am Tuesday, hindi po masyadong apektado. Itong weekend po ay halos marami pa rin po ang dumadagsa sa ating mga coastal beaches. Yan po yung nakikita natin medyo significant po yung increase ng biyahero po natin. But since this is an anticipated bakasyon po ng ilan, so nakikita po ng Philippine Coast Guard na halos maglalaro pa rin tayo sa halos 3 million na na-monitor po natin last year. Ganun pa rin. Ma'am, doon naman sa deployment ng Philippine Coast Guard, meron bang pagbabago or meron ba tayong ibang ginawang paghahanda para sa Semana Santa ngayong taon? Yes, tama po kayo, Sir Christian. Mas in-intensify po natin yung pagkakandak po ng inspection. Nagkaroon po tayo ng coordination with the PPA and Marina, particularly sa pagkakandak po ng inspection ng lahat ng barko, yung pagsusuri po ng mga certificates po nila, ensuring na talagang dala po nila yung mga original na mga dokumento po at hindi po natin papayagang maglayag ang anumang barko or anumang motorboats na resibo lang po ang ipinapakita sa ating mga inspector. So mas lalo pong intensified po ang sinasagawa ating inspection at sisiguraduhin po natin na wala po tayong paaalisin na anumang barko o anumang motorboat na lagpas po sa kapasidad ang pasahero na isasakay po nila. Kasama rin po dyan ang pagpapaigting po natin ng security measures. Kaya nag-deploy rin po tayo ng ating mga Coast Guard K9 working dogs sa mga major ports, kasama po yung pag-deploy ng ating mga sea marshals on board our passenger vessels. Natanong ko yun, Mamo, dahil yung nangyari dun sa MV Tricia Kirsten para maiwasan. Lalo ngayon, ang daming babiyahe. Yes, tama po kayo, Sir Christian. Tsaka yung mga pasahero na rin po, yung hindi po sila yung nasa manifesto o yung nakalagay na pangalan sa ticket. Yan po ang sinusuri po ngayon ng Philippine Coast Guard. At maganda rin po kasi may mga online ticketing system na rin po tayo. So ibig sabihin po, hindi na rin po ganun magiging mahaba ang pila ng iilan na pasahero sa ibang pantalan kasi mas mapapaaga na rin po ang pagbili nila ng ticket. At of course, yung identification ng mga pasahero na sasakay ay masusuri po talaga natin. Ma'am, ngayon nasa 300,000 na monitor yung pasahero sa iba't ibang pantalan. When it comes naman doon sa inspection ng mga barko, di ba nabibilang nyo din yan na Commodore, Well, Sir Christian, pagdating po sa pagbibilang ng ating mga pasahero,
kasama po yan sa sinasubmit na Master's Declaration of Safe Departure ng kapitan po ng barko. So ibig sabihin po, before po ibigay sa atin yung MDSD form na yan, sinisigurado na po nila na yung sakay lang po na pasahero ay sakto lang po sa kapasidad. Tayo po ay nagkakandak lamang na intensified inspection, particularly sa pagbibila ng pasahero. Kung makikita po natin, kung very evident po na lagpas po yung pasahero sa takdang kapasidad po nila. Ayun, mabuti naman kung gano'n. At sana maging mapayapa yung pagbiyahe ng ating mga kababayan ngayong panahon ng Semana Santa. Yung bilang naman ng barko, paano makakasapat kaya po yung biyahe, yung bilang ng mga biyahe, Commodore Cayabyab? Baka may nahuli na ba na hindi sumusunod sa mga patakaran ng Philippine Coast Guard? Well, pagdating po sa bilang, we are in close coordination naman po with Marina. So everyday nagkakaroon naman po tayo ng assessment. And as we speak po, Ma'am Tuesday, wala pa naman po na tayo na itala na posibleng magkaroon ng mga stranded na pasahero. So yan po ang tinitingnan natin araw-araw po. Ayun. Oo. So, kailangan siguro, hanggang next week, nakabantay ang Coast Guard dito. Tanong ko lang din sana, Mamu, yung siyempre gumagamit din ng crudo ang Philippine Coast yun Guard. na. Nagpapatrol sa karagatan. Ma'am, hindi ba apektado yung operasyon ng Philippine Coast Guard sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo? Sir Christian, although nagkakandak po tayo ng ating saving measure po, no, pero ang pagdating po sa deployment ng ating mga barko, particularly ngayong Semana Santa, ang priority po ng Philippine Coast Guard ay ang pagkakandak po ng security patrol. Particularly na rin po ito, Sir Christian, yung search and rescue mission po natin. So bukod po sa tauhan na nakadeploy sa lahat po ng mga pantalan nationwide, tayo rin po ay nag-activate ng ating deployable response group. Kasama po yung ating mga floating assets po dyan, na siguraduhin po yung regular na pagkakandak rin po ng ating coastal and seaborne patrol to ensure po na in case magkakaroon man po na hindi natin inaasang mga insidente, ay madali po tayo makakapag-responde. So ibig sabihin po, Sir Christian, priority po ng Philippine Coast Guard ang seaborne patrol po natin ngayon and search and rescue mission po. Yan, hindi dapat maging dahilan yung pagmahal ng petrolyo Hindi pwedeng para hindi makompromiso. nila magampanan yung kanilang mandato. Tama po, Yes, tama po kayo, Ma'am Tuesday. Ayan. So yan lang muna, Commodore Cayabyab, ma'am. Every now and then kami po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Ano po para sa mga development na ganito? Mabuhay kay Ma'am sa Philippine Coast Guard. At saka congrats pala kay Commodore. Syempre, Commodore na. Commodore na siya. Congrats, Ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Tuesday and Sir Christian, at magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga kapuso, si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Walang Guard. tulaga ng PCG. Hilingan, walang pinoprotektahan.